Hi everyone, welcome to our channel Eat Pray Love Travel, and we are here in Bali right now. So, i-discuss natin ngayon ang mga travel requirements for those who are planning to go to Bali or Indonesia this 2024. So, ano yung unang-unang kailangan natin? Of course, yung ating ticket. Of course, make sure na meron din tayong return ticket para kapag in terms of immigration, pag tinanong nila kung meron kayong return ticket, meron kayong mapapakita. Okay? Ticket can be screenshot or printed para kapag hiningi upon entry sa airport, meron kayong mapapakita agad. Okay? And then next, of course, is yung passport ninyo. It should be valid 6 months from the time na aalis kayo. Okay, don't forget your passport kasi marami nakakakalimot dyan sa passport na yan. So kami, yung ginagawa namin, like a day ahead, passport yung una namin pine-prepare. So, pangatlo naman, of course, is yung ating travel tax. Travel tax is 1,620. Pwede ninyo bayaran yan ahead of time kapag nag-book kayo ng flight sa airline ninyo. Or pwede rin naman kayong magbayad dun mismo sa araw ng flight ninyo sa airport. So, minsan nga lang hassle kasi yung magbabayad ka sa airport kasi minsan mahaba yung pila, tapos dami hinihingi. Unlike kung sa mismong airline kayo magbabayad, pagdating nyo ng airport, diretso na lang kayo sa check-in counter. Parang gano'n, okay? Next one is, of course, hindi naman siya required, pero lagi namin nire-recommend ito, most especially after ng pandemic, is to secure a travel insurance. So, mura lang naman ang travel insurance, lalo na kung short period lang naman yung travel ninyo sa ibang bansa. Okay, for this Bali trip, ang travel insurance namin is 1,500 something, parang ganun. So, for 2 packs na yon, for 5 days, 4 nights. So, secured na at least yung iyong biyahe dito sa ibang bansa, lalo na hindi naman natin alam kasi kung ano yung possible na mangyari, which is of course wag naman sana. Pero at least hindi tayo kinakabahan na baka mamaya makancel yung flight and all, na wala tayong extra budget for additional day. So kasi syempre si travel insurance na ang bahala dyan. Next is yung e-travel. So e-travel, okay, laging sinasabi to, provide an online form sa immigration for those who are leaving Philippines or arriving din. So kailangan ninyo gumawa ng e-travel. Of course, nandun lahat ng information kung ilang araw kayo mag-i-stay doon sa pupuntahan ninyo at kung saan kayo pupunta. So 72 hours before leaving, pwede na nyong gawin yung e-travel para at least wala ng hassle kasi medyo marami rin yung tanong sa passports and how long will you be staying out of the country, parang something like that. And pwedeng isang registration na lang, pero you can register dun sa account mo. I'm sorry, pwedeng isang account na lang and pwede mo i-register yung mga kasama mo dun sa flight na yon, sa trip na yon. So para at least wala nang isa-isang registration pa, lalo na kung marami naman kayo. So, pwede ninyong gawin yun. And, mas okay na gawin siya ahead of time kasi medyo nakakalito or nakaka-stress kapag araw na ng flight ninyo gagawin siya. Make sure to arrive at least mga 3 hours before your flight, 3 or 4 hours before your flight. Kasi kami on our part, laging ganun para at least walang hassle. And then, hindi mo rin kasi alam ang situation ng immigration, lalo na kung maraming tao. Pero ngayon, hindi naman ganun kahirap or kahaba yung mga tinatanong or parang something like that. Medyo nagluwag na sa immigration ngayon, most especially ang mga tao ready na sa mga dokumento na nakahanda na lagi yan. Napakadami nagtatanong sa amin. So, kung ano yung mga tinatanong na, frequent na tinatanong ng mga immigration officers. Sa totoo lang, very basic in terms of lalo na katulad nito sa Bali, wala naman talagang visa. So, tatanungin lang yan kung kailan kayo babalik. Okay? Pero wala naman hihingin dokumento yan parang wala pa nangyari sa amin na hiningian kami ng dokumento. Basta tatanong lang, sino kasama mo? Parang ganon. So, kailan ang balik ninyo? Parang ganon, something like that. So, laging importante na meron din kayong return ticket. Lagi namin sinasuggest yun na, of course, you have to have your return ticket and yung inyong booking confirmation sa hotel or sa B&B na pag-i-stayan nyo. Kasi syempre, na yun parang enough proof na yun na talagang nakabook kayo doon and mayroon kayong intention to go back here kasi meron na kayong return ticket. Parang ganun. Okay. So, pagdating nyo naman sa Bali, no need to fill up or provide any immigration form.
Unlike sa mga iba na parang meron pang pinaprovide through online or dun sa sulat-sulat, parang ganun pinaprovide sa aeroplano. So, sa Bali or sa Indonesia, wala namang requirement na ganun. You just have to go straight sa immigration. So, yung immigration nila, baka malito kayo kasi meron dong unang pila ng immigration wherein parang visa payment. Makikita nyo. Kasi kami nalito kami actually kasi ang last punta namin dito sa Bali is before pandemic pa and hindi pa ganun kaganda yung airport at ganun kalaki. Sobrang parang domestic airport lang yung peg niya during that time. So ngayon kasi dalawa yung pila, unang immigration as payment and then another immigration as immigration na talaga. Parang ganun yung tatatakan na kayo. So diretso lang kayo sa immigration. You just have to prepare your boarding pass and passport. So yun lang, pipila lang kayo. Ganun lang kadali. Tapos tatatakan na kayo. So after that, kailangan nyo ring dumaan sa customs. So, sa customs naman, yung declaration ninyo, you can provide it ahead of time. Meron kasing QR code, which is ito. Ano lang ninyo, scan ninyo yung QR code and then provide all the information. You can, isa lang naman ang pwedeng, kahit isa lang pwede nang mag-provide ng details for a particular group na magkakasama. So, i-declare mo lang din naman kung ilan yung kasama mo. And then, dun mo na lang din ipaprovide dun sa form na yon kung ano yung mga kailangang detalye ng kasama mo. So, hindi na kailangan na bawat isa kayo gagawa ng customs declaration form. So, kung wala kayong internet during that time, kasi actually, medyo mahirap ang internet sa Bali or sa Denpasar, dun sa airport na yon. Though meron, pero ang hirap kumonek, medyo hindi pa masyadong katulad sa ibang airport na ang bilis ng connection and all pagbaba mo. So, mahihirapan ka on that note kung wala ka pang, hindi mo pa nakukuha yung SIM card mo. May mga computers doon na pwede mong pag-encodean ng mga information in terms of the custom declaration and then screenshot mo na lang siguro yung QR code or ipapadala rin naman nila sa email mo yung QR code. So, pero since kung wala nga internet, so paano mo marireceive yung QR code, hindi ka makakalabas ng customs. Kasi right after customs is yung arrival area na. So, it's really better for you to do this ahead of time nang meron pa kayong internet para at least wala ng hassle on that part. Parang gano'n. So, after ng customs declaration na mapakita ninyo yung QR code na yun. So, arrival area na. So, from there, paglabas ninyo, marami kayong makikita na bank, money changer. Sobrang pila-pila yan, so wala na kayong magiging hassle. Bank, money changer, transportation, taxi, or kung ano man yung i-avail ninyo, nandun lahat sila. Okay? So, wala kayong magiging problema. SIM card, nandun din. So, you can get na agad-agad yung SIM card ninyo kasi nga mahina yung signal or totally walang internet kaming nakuha nung dumating kami. Kaya nahihirapan kami in terms of communication, pati sa bank and all. So actually, nagkaroon pa kami ng isang hassle sa bank. Hindi kami makapag-withdraw. Nataon kami sa bank-wide offline ni BPI. So, sobrang nakaka-hassle talaga si BPI. Pangatlong strike na sa amin to. Japan, and then Korea, and then dito. Parang medyo mahirap si BPI in terms of international. So, nakakadala na. So, next time, really, we're not gonna use BPI. So, suggestion ko lang yun kasi lagi si BPI laging maintenance. Online maintenance. So, nakakaratel kasi syempre kami, like what we always mention sa iba naming mga travel requirements, kapag pumupunta kami ng ibang bansa, nag-withdraw lang kami dito sa para to avoid huge, parang, ano matawag doon? Yung charge in terms of money changer. Kasi pag nagpapalit ka ng pera, agad-agad, like dito, dati, nadali kami dito na at parang nagpapalit kami sa airport pa lang natin, 10,000 agad yung charge. Pesos ha, 10,000 pesos. So parang ganun katindi yung charges ng mga money changer. Kaya kami ever since, natuto na kami na talaga nag-withdraw kami. Pagkarating ng airport, mag-withdraw ka na lang sa ATM. Sa mga nasa 200, 300 lang ang charge nun kada withdraw. So, okay na rin yung deal na yun. So, yun nga lang, talagang buti na lang, itong hotel na pinagstayan namin, sobrang okay siya in terms of all the benefits kasi
breakfast. Pagdating namin dito, we stayed here early. We arrived early kasi may airport transfer kami na free kasama dun sa binook namin. Nandito kami na around 10 or parang 9:30, parang ganun. So, pina-avail na rin nila sa amin yung breakfast kahit na hindi pa kami naka-check-in. And then, meron ding afternoon tea at tapos meron cocktails for dinner. So, sobrang okay. As in like, zero talaga yung expenses mo for the entire day na wala kang available na na pera. Parang ganun. Though, meron kaming mga available na ringgit sa mga previous travel. Kasi laging ganun yung ginagawa namin eh. Nagkikip kami ng mga pera nila kapag may mga natitira kaming pera kapag umalis kami. So, yun lang. Double check lang na laging may available money para hindi kayo nararattle. And then, paglabas ninyo nga, meron na ring mga SIM card doon. So, tawag dito? Better na kumuha na kayo ng SIM card kasi nga ang hirap ng wifi dito sa Bali. Parang hindi pa sila ganun ka-high-tech in terms of that. So, yun lang naman. Yun yung mga travel requirements na kailangan ninyo if you're planning to go here in Bali. So, thank you for watching and please don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to keep you updated. Thank you guys. Bye.